Gusto ko pang mabuhay. Ayoko iwanan yung mga anak ko. Hello mga ka-friendship, kumusta dyan sa sarili niyo mga tahanan? Andito naman ulit tayo sa kusina. The same drill as before. Pag-kusina, pag-usapan, nagluluto si Nanay Del. Mga ka-friendship, unahin ko muna yung medyo happy message. Since nanonood kami lagi ng mga anak ko ng video ni Inday Caria, Thai Finish, Pusong Pinay, walang mintis, okay, everyday talaga, kahit hindi kami nagko-comment sometimes, yung hindi ko na alam ang i-comment ko. Oo, basta sa akin, na-enjoy ako, na-inspired ako sa bawat video na pinopost niya. May sense kasi. Oo, yun yung lagi kong hinahanap sa, sa vlogger na, yung bawat post niya, may sense. Oo, yung talaga nakaka-inspired siya sa tao. Ayan. Tapos, napaka-positive ng attitude ni Inday Caria. Totoo. So, congratulations Inday. Ayan na yung baby number 3 mo. Hoping na magiging rosé na yan. Oo. Nakakatuwa ka talaga. Supposedly mga ka-friendship, ayoko sana mga ka-friendship mag-vlog. Dahil ilang araw na akong wala talagang maayos na pahinga dahil nga. At hindi ko rin alam kung dapat kong i-share ito sa inyo. Dahil unang-una mga ka-friendship, wala ako sa posisyon muna sana mag-share ng info o ng sitwasyon ng tao, especially hindi ko pa na-inform yung tao na isasali ko sa vlog. But anyway, ang nagiging plano ko, nag-come up ito ng medyo slight lang, at saka hindi ako mag-divulge ng any information or personal data niya, para at least hindi naman sabihin natin na hinaras yung niya, no? Nag-reach out kasi siya ng tulong sa akin. So, isa ka malungkot na revelasyon dahil unang-una, ako din nasa sitwasyon din ako na hindi din kami maayos yung pa namin dahil nga sabi ko sa inyo, magplano kami na lumipat ng bahay. Nahirapan kami maghanap dahil kailangan namin hanapin yung swak lang sa budget. Hindi po pwedeng lumagpas ka sa budget dahil maapektahan ka, especially ngayon na talagang nagtaasan na ang mga bilihin. Nalulungkot ako, sobrang nalulungkot ako na hindi ako makaabot right away sa taong humihingi sa akin ng tulong. Oo, masakit para sa akin. Kaya nga iniiwasan kong ayoko sana mag-vlog, mag-share ng ganitong klaseng mga problema. Dahil unang-una mga ka-friendship, alam nyo na ayaw ko talaga ng mga vlog na maiyakan. Okay lang yung iyakan kung sakaling tears of joy. Huwag yung problema na pati ako masali kasi nasasaktan ako para bang nahirapan akong huminga. Sa madaling salita, nahihirapan talaga akong huminga. Ayoko ng ganyan kasi hindi mawala sa isipan ko, not unless na hindi ko magawa na solusyon, na para bang ialis ko na siya sa listahan nang iisipin ko, anyway, okay na, solve na yung problema. Pero hanggat hindi yan na-solve, hindi yan nagawa ng paraan, hindi yan na-solve yung problem na yan, nananatili yan sa isipan ko na paulit-ulit. Oo, ganun na talaga ako mga ka-friendship, kahit before pa. Ewan ko. Kaya nga siguro sabi ko, hindi talaga ako papayat kahit siguro magtambling-tambling pa ako sa bahay. Oo, dahil nga talagang kulang ako sa pahinga. Hindi naman sabihin ng pagod ako dahil sa trabaho sa bahay, kaya natural lang. Parang exercise na rin yung trabaho sa bahay. But then, yung one reason siguro na medyo nag-gain ka ng weight, simply because you don't have enough time to rest. Na hindi yung talagang tulog na maayos na
the right hours ng pagtulog mo. Yun yung hinahanap ko mga ka-friendship. Yung utak ko, lagi nagro-roll up ng ganito, ganyan, hanggang aabot na yung oras na kailangan kong gumising dahil magluluto na naman ako. Oo, doon ako na hindi ko alam kung ano-anong dapat kong gawin. So, parang isasabi ko na lang, pero ayoko yung mga tao na mag-iisip, na katulad sa akin na maapektahan na nag-iisip tuloy dahil dahil sa sinishare mong problema. Iniiwasan ko mga ka-friendship, sabi ko nga sa inyo, hindi lang kayo dumaan ng mabagsik na pagsubok ng buhay. Matindi yung mga pinagdaanan ko, pero hindi kasi ako yung tipong tao na yung i-share ko, i-reach out ko sa hindi talaga, para akong ayaw kong i-share dahil nanghihina ang kalooban ko, pati ako hindi ako makatulog talaga, promise. Kasi yung nag-reach out sa akin, hindi naman layo sa amin, though hindi ko siya nakita, hindi ko siya nakilala, pero yung mga magulang niya, yung mga kapatid ko is malapit sa kanya. Hindi din siya malayo sa amin dahil sa side ng father ko, mag-relatives kami. Oo. So, ang hirap sabihin, yung wala ako, wala ganito. Pero, hindi din ako nagre-refuse mga ka-friendship. Naghihintay lang din ako sa blessing. Hindi ako nagsasabing hindi. Actually, itong bata na to, naka-reach out na rin to before sa akin. Nabigyan ko na rin, pero hindi naman malakihan. Sabi ko nga, ang hirap pala na pakiramdam yung wala kang maiabot. Dahil nangangailangan ka rin. 'Di ba? Ang hirap, sa totoo lang, sabi ko, how I wish na andyan ako sa sitwasyon na may kita ako, may sarili ako, at saka hindi problema yung financial. Hindi kailangan pag-usapan na mag-ano ako, 'di ba? Yun. Kaya nga sabi ko, ano kayang gagawin ko? Magsalita na lang kaya ako para maibsan, mabawasan, makapahinga ako, at least nakarelease ako, no? Na isabi ko, ganun. Oo. Although yung mga kapatid ko, nasabihan ko na, nai-reach out ko lahat ng information na ihatid ko na sa kanila. Oo, kasi dito siya nag-ano sa akin. Yung katagang, ayoko talaga umiyak mga ka-friendship. Kasi kahit man sabi ko nga sa amin, malaki yung pinagdaanan, malupit yung pinagdaanan namin, pero never ako na sabing hinagululan ko yan. Ayoko talaga. Doon ako nagigilt sa salitang, ante, gusto ko pang mabuhay. Ayoko iwanan yung mga anak ko. Ang sakit noon. Parang hindi ako makamove on sa mga salita niya. Oo na, sabi ko, ang hirap pala na mahirap ka na wala, may magre-reach out sa'yo na wala kang maibigay. Oo, ang hirap pala talaga. Na hanggang ngayon bit ko, hindi man lang ako makangiti, wala akong, para bang, sabi ko, parang nasabi ko, ang hirap, kasi mahirap pala wala kang diba? Dahil mas pinapriority ko yung mga pangangailangan mga anak ko, kasi hindi naman sabihin mga ka-friendship na mayroong sobra. Minsan kulang pa. Diba? Tayong mga magulang, tayong ina na sa bahay, lagi natin binabudget. Minsan pag kulang pa, yung mga isip natin, diba? Kung saan tayo kukuha. Doon ako nalulungkot mga ka-friendship. Dahil ako, kaugalian ko na pag ang anak ko na may sakit, kung ngayon nagsasabi ka, may naramdaman ka na nafe-feel ko na uneasy ka, na kailangan ng abrupt na solusyon, gagawin ko yan. Sa sitwasyon niya, alam ko na kailangan niya ng mabilisan. Alam ko ng instant na tulong. Pero wala akong maibigay. Totoo, nasasaktan talaga ako. Nasasaktan ako na kasi naramdaman ko yung feeling ng nanay. Natatakot ka, nalulungkot ka, na hindi mo kaya kung sakaling lilipas ka sa mga araw na yun, na hindi ka makarecover, hindi mo kayanin yung sakit na naramdaman mo, at saka bibigay ka, paano ang naiiwan? Yun yung naramdaman ko sa kanya. Nalulungkot talaga ako mga ka-friendship. Lungkot na lungkot. Kaya hindi ako makakatulog. Lagi kong iniisip kung paano ko kaya siya na yung ko din, yung kuya ko, yung mga kapatid ko, hindi ko naman po pwedeng manduan sila na, uy, anuhan nyo na.
Diba? Kasi pareha kami may mga pamilya. Pero hindi ako nagsasabi mga ka-friendship na hindi ako magbibigay. Naghihintay lang din ako sa blessing, sa abot kaya ko. Pero andun yung guilt dahil alam ko na instant. Emergency yun. Kasi yung sakit niya is breast cancer. Stage 3 na po siya. Oo. Yun, doon ako nalulungkot talaga mga ka-friendship. Sabi ko, hanggang ngayon nagmi-message siya. Kasi inaano ko sa kanya na parang magiging hopeful siya, na hindi naman ako sabihin na nakalimot kung ano yung ni-reach out niya sa akin. But it so happened na wala talaga ng instant, walang abrupt, walang on the spot na maibigay sa kanya. Totoo mga ka-friendship. Napakalaking para sa akin, malaking to red flag para sa akin na hindi ako kaagad nakabigay right away na yung tao nandoon na nga sa hospital. Nung time siguro na nag-message siya sa akin, nasa bahay pa siya, since siguro schedule niya ng chemo. Hindi ako kasi nakipag-communicate mga ka-friendship dahil unang-una napanghinaan ako ng loob. At saka pagdating ng mga ganyang problema mga ka-friendship, parang ayoko, nabibigatan ako, natatakot ako, at saka nandoon yung takot, at saka nandoon yung hiya na hindi ako instantly makabigay ng tulong. Totoo. Sa totoo lang. Mabuti sana yung kung sabihin na wala akong pambili ng bigas. Diba? Pero hindi sakit na hindi ko talaga alam kung paano. Hindi ko talaga alam kung paano siya right away matulungan. Kahit daw pang bili lang ng pain reliever, ganun yung mga sinasabi niya. Sa ngayon talaga mga ka-friendship, hindi ko pa alam kung ano magagawa ko. Pero ayan na, na-share ko sa inyo. Hindi ko rin ma-relate ko anong klaseng yung naramdaman niya, kasi hindi naman ako dumaan ng ganong purya. Diyos ko Lord, tulungan mo ako. Kung sabi ko nga, wala man akong maibigay sa kanya ng na financial, pero lagi kong hinihiling sa Diyos na sana sa mga panahon na ito, bumuka siya ng himala. Siya yung mag-ease ng pain. Dahil alam kong hindi madali. Yung prayers nyo, ang hinihiling ko. Dahil malaking tulong yan. Mas powerful pa yan sa lahat ng mga remedies na kailangan. Alam ko na matatag siya, at saka malakas siya, at saka matindi yung pananalig niya sa Diyos. Ganun talaga ang nanay. Ang unang isaalang-alang is yung mga anak, na kung sakaling anong kalalabasan. Sabi niya nga, nanghihina na daw ang katawang lupa niya. Yun mga ka-friendship. Sana hindi kayo mano sa vlog ko na ito. Hindi ko talaga forte yung mag-share at mag-iyak-iyak sa vlog. Kasi ayok din talaga. May mga ako leader before na talagang siguro malupit yung pinagdaanan niya. Kaya lang ma-carried away kasi ako, parang mailagay ko yung sapatos ko, yung mga paa ko sa sapatos nila. Kaya iniwasan ko, minsan na-irrite na ako dahil hindi nga ako maka-move on, hindi ako makatulog mga ka-friendship. Kaya nai-irrite ako yung mga masasakit na mga revelasyon, mga iyak-iyakan na mga hindi ko kaya talaga yan, kaya hindi ako makatulog. Kaya hiling ko sa inyo mga ka-friendship, tulungan niyo po ako na idasal. Hindi ko pa po maibigay sa inyo ang info niya dahil unang-una hindi ako nagpagpaalam sa kanya na isali ko to sitwasyon niya ngayon sa vlog na to.
So, manghinaot ko, I keep on praying na sana tulungan niyo ako sa pagdasal at makasurvive siya. Sa panahon na ito na nangailangan siya sa tulong ko, hindi ako abrupt or instantly maibigay yung pangangailangan niya. But I keep on hoping and I keep on praying darating yung mga panahon na yon na makashare ako ng blessing para sa kanya. Alam ko na there is a certain time na makabigay ako sa kanya. Hindi man ngayon, pero some other days, nakarating din yun. So, wala akong hilingin sa inyo di prayer. Hindi ko na maipakita, mahaba na itong sit down vlog. Yun lang talaga mga ka-friendship. Nagluto ako, nag-slice ako ng karne, magluto ako ng ginisang sitaw. Ayan mga ka-friendship. So, that's all for today. Isa lang ang hiling ko sa inyo is tulungan niyo ako magdasal para sa hindi ko naman siguro nearest or immediate relative siya. Ngayon ko nga lang siya, sa Facebook ko lang siya nakilala. Pero, confirm naman ng mga kapatid ko dahil yung mga kapatid ko, yung mga eldest namin, yung medyo oldest sa akin, na mga kapatid ko is kilala sila. So, I'm hoping na matulungan niya ako kasi hindi kong dasal. Maraming salamat po. And I'm very sorry kung sakaling medyo senti itong vlog ko na ito for the first time. Ayoko sana pero wala akong ibang outway na ma-share sa inyo, baka naman sa ganitong paraan makapagpahinga yung isip ko tsaka puso ko dahil talagang hindi ako makamove on. Maraming salamat po and thank you so much sa mga tulong ninyo and keep on supporting my vlog please. Kung kikita naman ako, wala akong ibang hiling kundi maibigay, makatulong sa kanya. Maraming salamat. Bye for now mga ka-friendship. We love you so much. Don't forget to like, subscribe, and share. We love you all. Bye!